Ang sequel na hindi kayang indahin ng Pilipinas sa 2028, isang panganib na hindi natin kayang isugal. Ang pinakamalaking pagkakamali ng isang bansa ay ang kalimutan ang mga sugat na dati na nitong napanagumpayan. May mga halalan na ang layunin lang ay magpalit ng pinuno, ngunit may mga halalan tulad ng parating na 2028 na magtatakda kung tayo ba ay susulong sa wakas o uulit lang sa ating pinakamadilim na kabanata. Sa madaling salita, ang Pilipinas ay hindi kayang isugal ang bansa sa isa pang Duterte presidency. Hindi ito usapin ng personalidad. Ito ay tungkol sa direksyon. Ito ay tungkol sa mga pattern na naranasan na natin at hindi na dapat maulit pa. Nakita na natin ang mangyayari kapag ang takot ang naging lengguwahe ng gobyerno. Nakita na natin kung paano ang mga patayan ay naging simpleng istatistika na lang sa balita. Sa ilalim ng administrasyong Rodrigo Duterte, libo-libong mahihirap na Pilipino ang napatay sa ngalan ng kaayusan. Hindi ang mga makapangyarihan ang dumanak ang dugo sa kalsada. Ang mahihirap ang laging talo. Hanggang ngayon, ang katarungan ay nananatiling pangarap na lamang para sa maraming pamilyang naiwan. Hindi na natin kayang balikan ang kultura kung saan ang pananagutan ay itinuturing na panggigipit at ang pagsunod sa batas ay ginagawang optional. Isipin natin ang ating mga dagat. Ang West Philippine Sea ay hindi isang paninda na pwedeng i-negotiate sa palengke. Hindi ito bargaining chip na pwedeng ipamigay sa dayuhang makapangyarihan. Ang ating teritoryo ay para sa ating mga mangingisda at para sa mga susunod na henerasyon. Ang soberanya ay hindi inihahain sa silver platter. Hindi na natin kayang tiisin ang pagbabalik ng mga pogo at ang mga krimeng dala nito. Ang human trafficking, ang kidnapping at ang maruming pera na subisira sa katahimikan ng ating mga komunidad. At huwag na natin pag-usapan ang mga proyektong flood control na bumigay agad sa unang ulan o ang pondo ng bayan na tila naglalaho na parang bula sa ilalim ng mga sistemang puno ng leakage. Ang pondo ng publiko ay sagrado, hindi ito pagkakataon para sa nakasanayang korupsyon. Tingnan natin ang oras. Ngayon pa lang, habang ang taong bayan ay nalulunod sa taas ng presyo ng bilihin at kawalan ng trabaho, ang usapan ay nakatutok na agad sa 2028. Ang maagang paghahanda para sa trono sa gitna ng krisis ay isang malinaw na mensahe na mas mahalaga ang ambisyon kaysa sa solusyon, na mas mahalaga ang makinarya kaysa sa kumakalam na sikmura. Ang tunay na lider ay sinusukat sa gitna ng problema, hindi kapag handa na ang mga campaign poster. Ang pagtakbo sa pagkapangulo ay hindi paraan para burahin ang kasalanan sa nakaraan o para makaiwas sa pananagutan ng batas. Ang pagkapangulo ay ang pinakamataas na antas ng tiwala ng mamamayan. Hindi ito isang eksperimento. Sa 2028, ang tanong ay hindi kung sino ang pinakasikat o sino ang pinakamalakas sumigaw. Ang tanong ay, sino ang tunay na magtatanggol sa ating dagat? Sino ang rerespeto sa buhay ng bawat Pilipino? Sino ang tunay na magbabantay sa kaban ng bayan? Nakaligtas na ang Pilipinas sa kabanatang iyon noon. Isang malaking sugal ang isiping makakaligtas pa tayo sa isang sequel. Takbo o tago? Bakit ginagamit ni Sara ang 2028 bilang shield sa impeachment? Sa mundo ng politika, may isang gintong aral. Ang matatalinong kandidato hindi naglalabas ng alas ng maaga. Bakit? Dahil ang maagang pag-amin ay nagreresulta sa reputational fatigue o ang mabilis na pagkasawa ng tao at nagbibigay ito ng sapat na oras para sa mga kalaban na maghanda at bumwelta. Kaya ang tanong ng bayan, bakit sinagasaan ni Sara Duterte ang batas na ito ng politika? Bakit nag-anunsyo siya para sa 2028 gayong napakalayo pa nito? Ang sagot ay simple lang at hindi ito dahil siya ay malakas. Ang totoo, ito ay isang preemptive strike na bunsod ng taranta. Hindi ito diskarte para manalo. Ito ay diskarte para mabuhay. Isa itong survival mechanism mula sa isang leader na nasusukol na ng katotohanan. Huwag tayong magpapabudol. Narito ang tunay na kwento sa likod ng usaping ito. Una, ang pagtakbo ay ginagawa niyang panakipbuta sa impeachment. Huwag tayong malito sa laro. Ang anunsyong ito ay direktang sagot sa nagpapatuloy na init ng investigasyon at banta ng pagpapatalsik sa kanya sa pwesto
pwesto. Sa pamamagitan ng maagang pag-anunsyo, sinusubukan niyang baguhin ang usapan mula sa pagiging isang opisyal na may seryosong mga katanungan tungkol sa pondo. Gusto niyang magmukhang biktima ng politika na inaapi dahil lang tatakbo siya sa 2028. Ang plano niya, palabasin na ang lehitimong paghahanap ng pananagutan ay pamumulitika lang. Pero ang realidad, ginagamit niya ang kanyang kandidatura para lituhin tayo. Gusto niyang isipin natin na ang pagsita sa kanya ay pag-atake sa kanyang ambisyon sa halip na paghahanap ng nawawalang pera ng bayan. Pangalawa, isa itong desperadong pananakot sa Kongreso. Kilala si VP Sara sa kanyang hardball tactics. Tandaan natin kung paano niya napatalsik si Speaker Alvarez noon gamit lang ang kanyang impluwensya. Ngayon, sinusubukan niyang ulitin ang laro. Ang mensahe niya sa mga mambabatas, ako ang susunod na Pangulo, kumampi kayo sa akin ngayon o lagot kayo bukas. Ngunit nagkakamali siya ng basa sa sitwasyon. Iba na ang ihip ng hangin ngayon. Ang mga kongresista ay hindi lang tumitingin sa kung sino ang susunod na uupo. Tumitingin sila sa galit at sentimiento ng taong bayan. Walang pananakot ang makaliligtas sa isang lumulubog na barko kung ang taong bayan na mismo ang sumisigaw ng pananagutan. Alam ng mga mambabatas na ang pagtatanggol sa isang lider na puno ng issue ay isang political suicide. Higit sa lahat, ito ay labanan ng pananagutan laban sa ambisyon. Ang pinakamapanganib na bahagi ng galawang ito ay ang pagtatangkang i-hijack ang atensyon ng bansa. Gusto nilang pag-usapan natin ang Sara 2028 para makalimutan natin ang issue ng Sara 2026. Pero hindi tayo papayag. Hindi porket nag-anunsyo ka ng kandidatura ay ligtas ka na sa batas. Ang eleksyon ay malayo pa, pero ang paliwanag sa pondo ay kailangan na ngayon. Ang maagang pangangampanya ay hindi senyales ng tapang. Ito ay amoy ng takot. Huwag natin hayaang matabunan ng election fever ang mga seryosong aligasyon. Ang tanong ng bawat Pilipino ay hindi kung sino ang tatakbo. Ang tanong ay, nasaan ang pondo? Nasaan ang katotohanan? Ituloy ang laban para sa pananagutan. Singilin ang dapat singilin. Panagutin si Sara Duterte. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami
kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam ninyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at buhok, hindi ito matatapon. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam niyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Totoo pala ang multo, nakakatakot ito. Kinaibigan nila, inutusang kainin